Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Tiwala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay iabot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Tungo sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan ninyo kami ngayong araw ng Biyernes para sa isa na namang makabuluhang talakayan na nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Magandang umaga, Batangas! Ako po ang inyong lingkod, Jane Ilarmo Ilagan. Good morning, at ako naman po si Almira Elaine Baler. Ayan, kamusta Elmira? Magandang umaga, Ate Shane. Mas maganda ka pa Yes. sa umaga at na-miss ko ikaw kasama dito sa Gusto ating ko yan. radyo. So next week tayo ulit? Yes. Charot Yes. lang. Ayan, kasamang Elmira, ramdam mo na ba ang unti-unting pagbabago? Mula sa mainit na araw ng tag-init ay nagiging medyo mas malamig na ngayon, ano? At maulan ang ating panahon. Opo, Ate Jane. Bukod nga po sa mas madalas na ang pag-ulan natin itong mga nakaraang araw at mga linggo, ay kapansin-pansin din ang pagbabago sa ating kapaligiran. Kaya naman, mahalaga nga pong maging handa tayo hindi lamang sa pagbabago ng panahon, kundi pati na rin sa hamong kaakibat nito. Tama. At habang nararanasan natin ang mga pagbabagong ito, isa rin itong paalala kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa ating kalikasan. Di ba, Almira? Yes. Yan, at dahil ang kalagayan ng ating kapaligiran ay may malaking epekto sa ating kaligtasan, kalusugan, at syempre sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya naman ngayong buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang Philippine Environment Month. Ito ay isang pagkakataon upang mas mapalawak ang kamalayan ng bawat isa tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating likas na yaman at ang ating papel sa pagpapanatili ng isang mas malinis, mas ligtas at luntiang kapaligiran. Sapagkat sa bawat simpleng hakbang nga po, tulad na nga ng wastong pagtapon ng basura, pagtitipid ng tubig, at sa ating pong kuryente, at syempre, sa pakikilahok sa mga programang pangkalikasan, nakakatulong po tayo sa pagbuo ng mas maayos na kapaligiran. Hindi lamang para sa future, kundi ngayon, sa ating Yes. panahon ngayon. Kaya naman po, samahan niyo po kami sa talakayang ito at alamin natin kung paano tayo makakatulong sa pangangalaga ng ating kalikasan, hindi lamang ngayong Philippine Environment Month, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Yes, at syempre bago natin talakayin ang kahalagahan ng Philippine Environment Month, panoorin po muna natin ang isang espesyal na video mula sa Department of Environment and Natural Resources or DENR, kaugnay po na nagdaang pagdiriwang ng Month of the Ocean.
Napakahalaga po ng aktibidad na to na isinasagawa natin, hindi lang bilang paggunita sa Mount of the Ocean. Ang ganito pong gawain na hindi po lamang natin iasa sa pamahalaan, kaya po inaayayahan po namin ang lahat ng sektor, pagdadive at pag-snorkel, kundi gawin din po natin itong paraan upang makatulong sa pagpapanatili ng kasiglahan ng ating marine ecosystem. Ang importanteng kailangan tandaan ng mga divers, yung group management at saka yung body management. So dapat hindi kayo magkahiwa-hiwalay. Pinakauna natin i-prepare yung sarili natin. Dapat physically fit tayo. Siyempre, siguraduhin natin na maayos po yung gear natin. So excited po kami dito kasi first time namin i-apply yung aming natutunan. Ang activity ng DNR dito sa aming bayan, isang makasaysayang aktibidad. Ang kalinisan ang una naming pinahahalagahan. Tinutulungan natin ang community para ma-maintain nila kalinisan ng kanilang karagatan. Nakatulong na tayo sa paglilinis, nakatulong din tayo sa environment para ma-conserve and ma-sustain po natin ito. Sa local communities nga nasa coastal areas, nato lang yung paningkamutan ng basura dili maabot sa dagat. Maging responsible enough tayo sa sarili natin. Kung may mga basura tayo, iwasan na natin o wag na talaga nating itapon sa dagat. And let's support the DNR in the protection and conservation of our environment. Alright, this is it. And experience the underwater environment. Tara! Pilipinas, pelagic nation po siya, no? Galing sa salitang pelagos, na karagatan, ibig sabihin yung mismong bansa natin nanggagaling sa konsepto ng pagiging mga isla sa gitna ng karagatan. So yung pamumuhay natin, nakadepende talaga, hindi lang sa kalupaan, kundi sa karagatan. Sana patuloy na kasama natin ang lokal na pamahalaan, ang komunidad at ang private sector sa pangangalaga sa ating mga bahura. The rest of the diving community of the Philippines, ang message namin is, let's make the Philippine marine environment clean. Talino at puso. Almira, Ano? linis din. Tara! Ano yun ang sabi na dive, linis, tara. Ayan, tunay ngang napakahalaga ng ating mga karagatan, hindi lamang po bilang pinagkukunan ng ating pagkain at kabuhayan, kundi bilang tahanan ng napakaraming uri ng buhay na mahalaga sa balanse ng ating kaligtasan. Tama, Ate Jane. At ang mensahe nga pong hatid ng DENR ay paalala na ang pangangalaga sa ating karagatan ay hindi lamang responsibilidad ng ating pong mga ahensya, kundi po ng ating mga sarili. Tayo pong mga nag-e-enjoy sa mga beach, sa hike, lahat po yan, lahat po ng nasa ating kapaligiran ay ating pong responsibilidad din po. Sa simple nga pong pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig at pakikilahok sa ating mga gawaing pangkalikasan ay malaki nga po ang maitutulong ito. Ayan, and this month of June, kung kailan ipinagdiriwang natin ang Philippine Environment Month, mas lalo nating nakikita ang koneksyon ng pangangalaga sa ating karagatan, kagubatan,
at iba pa pong likas na yaman tungo sa isang mas ligtas at mas luntiang kinabukasan. Ayan, kaya narito nga po ang ilang mga simpleng paraan na maaari po natin gawin sa ating pong araw-araw na buhay. Unang-una, ang ating pong pagtatapon ng ating mga basura sa tamang lalagyan. Nakakatulong po ito upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran at maiwasan ang pagbabara ng daluyan ng ating pong tubig. Hindi lang po ng tubig, kundi sa ating pong paligid, sa kahit saan po tayo magpunta, mapadagat man po yan, or mapabundok. Talagang pinapractice, tas sinasabi din atin na pag po may nakita po kayong basura, baka po pwede na kunin nyo din po along the way. Parang may ganun parang sabi kasi daw na pag ikaw ay isang hiker, kahit magtatry ka lang, yes, Hiker yan. Yes, hiker. Bilang ikaw ay nagtatry na mag-explore ng yung ating kapaligiran, yung ating bundok, ang ating dagat, yun ay parang nagiging environmentalist ka na nga, kumbaga sabi nga daw, ay environmentalist ka na. So parang, kung ano yun na pupuntahan mo na adventure, responsibility mo na din na ikaw ay maging yung pag ikaw ay may dalang food ay dapat ay iyong itatago Be responsible. mo din. Hindi Yes. porket aakit ng bundok, kakain, iiwanan mo na lamang doon ang iyong basura. Dapat, kung ikaw ay umakyat na malinis ang bundok, ay bumaba ka ring malinis ang bundok. Yes, at mas Ayan, lalo Huwag magtatapon ng basura kung saan-saan. Yes, at mas nape-preserve ang beauty ng ating mga kabundukan, natin dagat. At sa dagat kasi hindi lang kasi tayo yung naninirahan doon, may mga fish pa. Para kasi siyang cycle. Pag ang dami ko sinasabi. Para kasi siyang cycle na kapag may tinapon kang basura o naninirahan yung mga isda doon sa natatapunan ng basura, nakakain ng mga isda. And what if yung nahuling isda ay isa dun sa mga nakakain ng plastic? Di pupunta din sa atin. Delikado sa health natin yun. Yan. At pangalawa, paghiwalayin ang nabubulok at di nabubulok na basura. Mas napapadali ang recycling at tamang waste management. At ayon nga po sa Republic Act number 9003, also known as the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, kung dati ay nakasanayan natin ang simpleng paghihiwa-hiwalay ng basura sa nabubulok at di nabubulok, ngayon ay mas pinalawak ito sa 4 po na kategorya: biodegradable, recyclable, residual, at special waste. Layunin nitong mas mapabuti ang waste management, mapalakas ang recycling at composting, at mabawasan ang basurang napupunta sa mga tambakan at karagatan. Ang upgraded na segregation ngayon, biodegradable, nabubulok o yung mga tirang pagkain or mga dahon. Sa recyclable naman, maaaring i-recycle katulad ng bote, ang mga papel, yung mga lata. And pangatlo, yung residual, hindi na marirecycle o mako-compost. Sachets, candy wrappers, ayan. And pang-apat, special waste. Nangangailangan ng espesyal na paghawak, like yung mga batteries natin, bombilya, e-waste, or yung mga expired na gamot. Yes, mas maganda nga po ngayon kasi 4 na. Apat na. Mas madali na din, hindi na i-imbak at hindi din tatama din na mag-segregate. Natutulungan pa natin yung mga nangunguha ng basura natin. Ayun po. Ang pangatlo nga po, bawasan ang paggamit ng single-use plastics. Nakakabawas po ito sa dami ng plastic na napupunta po sa ating pong ilog at karagatan. Yun nga po yung mga paggamit natin dito sa Batangas City po. Nagamit sila ng mga papers na talaga. Paper, yung wooden spoon and fork. Paper plastic. Paper plate. Paper na cup. Lahat po ay All ay paper na. Yes. Made of paper. Yes, and nawiwirda na din po ako pag may plastic na ako nakikita. Siyempre sa ibang lugar, hindi naman applicable itong ating pag-ano natin ng Hindi papel. may iiwasan, pero dapat responsible ka Yes. na itapon sa dapat at hindi nga pagkakain or kung pagkagamit ay pababayaan na lang, ay sa gilid ko na lang tatapon, wala namang nakakakita. Tama. Yun ay kumbaga po ay,
Anong tawag doon? Be responsible na lang. Ayan. Yun na lang, be responsible. Yun ang ating word of the day. Ayan, pang-apat po, gumamit ng reusable bag, tumblers at food containers. Isang simpleng paraan upang mabawasan ang basura araw-araw. And ayun, napapansin ko naman kahit dito sa opisina natin, marami na usang designs ng mga tumblers. So, lahat ay nag-use na ng tumblers. Hindi na yung pagkabili ng tubig sa isang tindahan. Pagkaubos, okay, bili ulit. So, tapon-tapon na naman. So, mas maigi, mas mabuti para walang basura na maiwan. Yes, ang laking tulong po ng mga simpleng ways na nagagawa natin na Yes. yan yung sa tubig pa lang ang pagkuha ng mga baso-baso, Yan. plastic baso, Sa mga plastic, handaan. Ayun. Yes. So, panglima, magtipid ng tubig. Isara ang gripo kapag hindi ginagamit at iwasan ang pag-aaksaya ng malinis na tubig. So, dun sa pagtitipid ng tubig, ilang bayan dito na nawawalan ng tubig pag madaling araw, like dun sa amin. So, pagkabukas, walang tubig, so iniiwanan nakasara. So, yung iba, so yun na lang, pag-aaksaya na yun. Dapat pag walang tubig na lumalabas, patayin na lang muna. So, intayin na lang magkaroon ng tubig para hindi mapabayaan at lalo na pag nakakalimutang isarhan. So, daloy ng tubig, tulog ka. So, dapat talaga ay alalahanin kung may binuksan na gripo para hindi sayang ang tubig. Tapos pa yan sa konsumo talaga. True. So, yes. Pang-anim, patayin ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Nakakatipid sa enerhiya at nakakabawas sa carbon emissions. Yes. Meron nga po tayong yung nauso, yung solar. Yes. Solar mga para mas friendly siya sa ating environment. Ayun, sunod nga po, magtanim at mag-alaga ng mga puno at halaman. Nakakatulong po ito sa pagpapabuti ng ating pong kalidad ng hangin at pagpigil sa init ng mundo. At saka nakakatulong din siya sa atin kasi kung magtatanim ka ng kalamansi, yung mga kaya mo nang itanim na mga gulay ay makakatulong din sa'yo na bawas sa iyong pagbili sa palengke. At, ganyan. yan. At Almira, alam mo, pag maraming puno, kahit sobrang init, iba yung lilim na binibigay at saka yung presko sa mata. Kasi pag wala kang nakikitang puno along the way, parang, ay, grabe. Sobra yung init. And lalo na pag umuulan, naging shade ito ng madami. Yes, diba? pati ng mga pets natin. Ayun, ang mga ibon talaga. Ngayon, sana mas marami pa ang mahikayat natin na magtanim talaga ng mga halaman, lalo na ng puno, no? Kasi malaking tulong to, lalo na pag yan ngang, katulad ngayon, tagulan na. Yes, at So, nakakatibay din siya ng ating lupa. yun. Mas magiging healthy ang lupa. Yes, healthy ang ating paligid. Healthy tayo, healthy lahat, pati mga animals. Konektado lahat. Kaya yun nga, ang laking impact nun nung pagtatanim lang. Okay, sunod po, makilahok po sa cleanup drives. Nakakatulong sa pagpapanatiling malinis ng komunidad, ilog, at saka po ating pong mga baybayin. Ayan, itong mga cleanup drives naman ay since bata pa tayo, ay napapractice na natin sa school sa may mga ICC, yung mga coastal cleanup, may mga gano'n na nakakatuwa na joinan kasi nakakatulong ka pa sa environment. Yeah, at karamihan ng mga barangay, meron mga ganyan na projects. Pero, hindi ibig sabihin pag nag-join ka sa clean-up drive ng inyong barangay or ng inyong bayan, hanggang dun lang yung itutulong mo. Sana, pagka-start mo dun, ay madala mo siya sa pang-araw-araw mong buhay na mag-clean ka rin, di ba? Ano ang tawag dito? Tapat mo, linis mo. Tapat ko, linis mo. Tapat ko, linis Ayun. So, dapat, yun nga, paulit-ulit, be responsible. Tsaka, yun nga, hindi man ka makadalo sa isang clean up drive ng inyong bayan o ng inyong barangay. Sana alam na natin yun. Kasi yung clean up drive, hindi lang yung ginagawa para
para isang araw lang. Yes. Yun ay dapat dalhin sa araw-araw nating pamumuhay. Yes. Para mas malinis, mas ligtas ang kapaligiran. Yan. At naisip ko na yung word na hinahanap ko kanina pa, Yes. self-awareness. Dapat may self-awareness yung mga tao. Mabuti nahanap mo siya. Yes, Oo. nahanap ko siya at the back of my mind. Alright. Ayun pala, self-awareness po na talagang, ano na yun, dapat nakasanayan na natin yan sa araw-araw. Aware naman tayo na ang ating climate ay nagbabago, naramdam din natin yung pagbabago. At talagang matindi na ang naramdasan nating init. Ay nakakatakot na po talaga. Kaya dapat ay tayo nagsisimula na or tuloy-tuloy na tayong may ginagawa para sa ating environment. At ang sunod nga po dyan ay ang ating pag-recycle at muling gamitin po natin yung mga bagay na maaari pa nating gamitin. Yun nga po yung mga reusable na, halimbawa yung mga container, yan, mga maaari pa nating ma-repurpose ay pwede nating gamitin kasi nakakabawas po ito sa pagdami ng basura natin na itinatapon. Ma-share ko lang sa pagre-recycle. Yung mama ko kasi, as a retired teacher, so gusto niya yung mga nagre-recycle siya para bukod sa may magawa, ayun talaga na siya. Yun ay yung nakasanayan niya. Even yung mga plastic bottles na used na. So, ginagawa niya, kinakat niya. So, mahilig din siya magtanim. As plantita rin nga yung mama ko. Yes. Ay pinagtataniman niya ito ng mga simple na halaman para lang hindi masayang yung bote at saka ma-reuse din at hindi masayang. Yun na, hindi masayang. Yes. Yun. At ang pang-10, iwasan ang pagsusunog ng basura. Nakakaiwas sa polusyon sa hangin at mga panganib sa kalusugan. Ayon po yan sa Republic Act number 9003 and also known as the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Katulad po na nabanggit ko kanina. So marami na naman dito sa Batangas City na sa ilang barangay din na bawal talagang magsunog basta. Bukod sa naisip ko lang yung kapitbahay na kasi hinihika So, bawal ka talagang magsunog malapit sa kanilang bahay. So, it's a no-no. Pero sadyang bawal talaga. Hindi porket, ayoko na, hindi naman kasi tinatanggap to sa, ng basurahan. Yung truck. Apo. Sa truck, yung mga dahon. So, sunugin ko na lang. So, sa amin, bawal talaga yun. Pero yung ginagawa ng iba, parang ini-impact. Ini-impact siya. Naghukay ng malalim. So, doon itinatapon yung mga dried leaves. So, mas better yun siguro kaysa sunugin naman, di ba? So, yun. Pang-11, panatilihing malinis ang mga ilog, estero at karagatan. Mahalaga ito upang maprotektahan ang yamang tubig at mga lamang dagat. Yan na nga, dapat malinis at hindi kung anong kulay na ng ating estero. Oo. Tsaka, yun. Gumamit ng eco-friendly na produkto, mas mababa ang epekto nito sa kapaligiran kumpara po sa mga karaniwang produkto. Marami nga ating madaming nagagawa ngayon eco-friendly na mga bagay. Patulad nga lang yung yung toothbrush, yung bamboo na siya, hindi na siya plastic. Yung mga nagko-convert na sila ng kanilang mga produkto. Ayun. At mas reusable. Yes. At sunod nga po, maglakad, magbisikleta, o gumamit po ng pampublikong transportasyon. Nakakabawas nga po ito ng polusyon at paggamit po ng ating fossil fuels. Ayun. Siyempre po sa ating, yun nga po yung ating parang paulit-ulit din natin itong nasasabi na parang ang ating health. Ayan. Makakatulong din siya sa health natin. Itong pagbibisikleta. Kung marunong po ako magbisikleta, pero hindi po. Para magbisikleta ka, pero hindi ka naman marunong, di ba? Kaya walking na lang po tayo. Lalo ikaw, mas malapit ka. Yes. So, mas nalalakad mo talaga. Opo. Kaso po, medyo delikado nga lang din po dahil ng ating mga yung mga jeep. Gabok-gabok, yes. Tsaka dapat, pag mag-walking ka, nasa tama ka naman daan, baka naman nagiging sagabal ka na pala sa daan.
Kasi kung ako, compare naman sa nilalakad mo, baka naman pagpasok ko tuwing umaga, At, ate, kilala ko pa ba kayo? medyo So, mahilo-hilo na. Pero I'm trying naman na mag-walking. Yes, kahit sa loob ng Capitol. Yan. Oo, kahit dito sa opisina kasi medyo malayo yung upuan ko. So, pag may mga papel na dadalhin sa loob, kahit pa paano nakakatulong naman sa paglalakad. Ayan. Yes. Hello kay Yel. Siguro, lampas 8,000 steps yung nilalakad niya a day. Sana all. Ako na 5'3". Oo, mahilig siya magdala ng mga papel sa loob, tapos babalik ulit sa labas. Ayan. So, bukod sa nagtatrabaho ka, nakakatulong talaga yung walking sa ating health. Yes. At Good. sana nga po ma-practice natin yung mas na magagamit natin tong mga pagbibisikleta, mag-walking. Pero medyo na siya nataas na yung mga nakikita ko mga percentage. Marami dito sa atin. Napapansin ko pag uwi ako ng bahay, galing opisina. Marami na rin ang gumagamit talaga ng bike. Yes. Marami na rin. And marami na rin nag-walking. May mga kabataan na rin nag-jogging, di ba? Yes. So, doon na lang sa pagbabike, nakakatuwa na nagkakaroon sila ng way, hindi lang para makatipid nga at saka makatulong na rin sa ating kapaligiran, mas para din to sa health nila. Yes. Yun. It's a cycle. Ang mga words natin ay cycle, responsible, at saka self-awareness. Ayun. Ang sunod nga po, suportahan ang mga programang pangkalikasan. Ang pakikilahok po sa mga proyekto at kampanya ay nakakatulong sa mas malawak na pangangalaga sa kapaligiran. Ayun. Madami din po tayong mga naririnig at mga nakikita na mga programs na yung mga yung simpleng fun run. Mga simpleng fun run para kay ganon, para sa kalikasan. Yun ay maganda pong joinan natin at parang mas makakatulong ka na, nag-e-enjoy ka pa, ma-exercise mo pa yung passion mo sa Fun run. Fun run, yes. Yan, may kilala rin ako, yung friend ko, mahilig siya. Even sa Manila, dito sa Batangas, jumo-join talaga siya sa mga fun run. Yes. Yun. Yung maganda din yung fun run na yun, madami siyang, pwede siyang, may purpose yung fun run mo. Of course. Yes, fun run with a cause. Yung mga ganon. Yes. Ang sunod nga po, hikayatin ang iba na makiisa. Ayan. Katulad po na ginagawa po natin ngayon, naghihikayat po tayo sa ating pong manonood na maging Aware. Aware. Sa kapaligiran. Yes, maging aware sa ating kapaligiran at ma-remind sila sa kung ano ang maaari pa nating magawa sa ating pong buhay. Na hindi lang po natin iisipin na ito ay para sa future, gawin po natin ngayon na. If not now, kailan pa kapag huli na ang lahat? Yes. So, dapat ngayon pa lang, or kung hindi kaya ngayon, bukas na lang, di ba? Pero dapat as early as now, kailangan magkaisa at maging aware ang lahat sa pangangalaga ng ating kalikasan. Even the simplest na yung pagtatapon nga ng basura sa tamang basurahan, pagbubukod-bukod nga ng mga basura, ay isa na rin yun sa sobrang simpleng gawain pero may malaking epekto para sa ating kalikasan at sa kapaligiran. At saka parang dapat no-brainer na to na yung tapat mo, nililinis mo ng sa araw-araw. Yung ganong mga bagay ay malaking bagay na. Siguro lahat may konsensya para kasi pag sinabi mong tapat mo, linis mo, so yun lang tapat ko ililinisin ko, diba? Pero kasi minsan tempted ka din na Of course. oo, na linisin mo din yung sa iba. Kita mo na nasa harap mo na iiwasan mo pa ba? Kasi may thought ka, ay tapat ko, linis ko lamang eh. So Oo. hanggang dito lang yung aking lilinisan. Pati tapat ko, linis ko, pero pwede yung kakatabi din. May kwento ka lang, no? Nakakatuwa lang. Kasi pag naglilinis ako sa labas ng bahay namin, so sa pagiging ay tapat lang namin naman to. Pero may nakikita kong malayo pa dun sa dulo. Sa may kapitbahay namin, linisan ko na. Hanggang parang lumayo na ata ako ng lumayo. So parang masyado na ako masipag. Medyo nakaambag na ako siguro. Charot. At least. Para sa kalinisan ng tapat ng kapitbahay namin. Pero sana lahat ganyan, Ayun. ate. Kasi ang laking tulong niyan, yung maliliit na ginagawa mo, pag pinagsama-sama mo, ang laking bagay na yan. Environmentalist. At saka yung sa mga jeep, yan, pag commuter, sa mga commuters dyan, pag may basura kayong basura. Kunyari may food kayong dala, kakainin nyo doon, tapos yung balat, basta nyo na isisingit doon sa likod ng upuan ninyo sa jeep, ay it's a no-no po ha. Kaya po may halos karamihan naman ng mga jeep natin ay may basurahan. Pero
pwede namang doon na, or kung malayo ka, pwede mo namang pakisuyo po. Oo. Pakitapon kung ko. kung kaya, halimbawa, candy lang naman. Ay, So, yes. na, ano naman, or yung hindi ganun ka magkakayat sa iyo, ay pwede namang sa bahay na lang, o sa pagkababa mo, kung may makikita kang basurahan, pwede namang ganun. Konting tiis lang po para sa ating pong environment. Ayan, lalo na sa ating mga kabataan talaga. Yes, kasi mas maganda na ma-experience po natin ngayon yung ganda ng paligid natin at para mas ma-enjoy ng mga future na ipapanganak pa ng mga bata na kasi dati po, ng bata tayo, syempre, naka-experience natin na yung hangin iba-iba pa maaliwalas pa talaga, nakakapaglaro pa tayo, nakakapagtakbo. Hindi tayo ganun hindi pa siya ganun ka-polluted. Na-enjoy natin di sana yung mga tayo po na malalaki na tayo, maituro natin at maipasa din po natin sa mga kasunod po natin na generation na ma-enjoy din nila. Let's make it a habit na environment. maging responsible Yes. in all ways, lalo na sa kalinisan ng ating kapaligiran. Yes, responsible and self-aware. Ayun. Please. Napakaganda ng mga words mo ngayon. Yes, thank you so much. Mabuti Ate. talaga nakuha mo yun. Naalala mo. Yes, nandito siya. Ayan, kasama ang Almira, tunay ngang maraming simpleng paraan upang makatulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Hindi natin kailangan gumawa agad ng malaking hakbang, tulad ng pagtatanim ng puno. Yung simple na lang muna tayo. Doon tayo mag-start Ayan, dahil ang maliliit na gawaing ginagawa natin araw-araw ay may malaking ambag sa pagpapanatili ng isang malinis at ligtas na kapaligiran. At sa pagdiriwang nga po na ating Philippine Environment Month ngayong Hunyo, naway magsilbi po itong paalala sa bawat isa na ang pangalaga sa kalikasan ay isang responsibilidad at self-awareness na dapat nating isabuhay araw-araw. Bukod dito ngayong araw, June 5, ay ipinagdiriwang din natin ang World Environment Day. Isang pandaigdigang panawagan upang higit pang pag-igtingin ang pagkilos para sa pangangalaga at pagpapanatili ng ating kapaligiran. Kaya naman, sama-sama nating pangalagaan ng ating likas na yaman mula sa ating mga tahanan, komunidad, hanggang sa ating mga kagubatan, karagatan, at iba pang yamang kalikasan. Dahil ang kalikasang inaalagaan natin ngayon ay siyang kinabukasang maiipamana natin sa susunod na henerasyon. Maligayang Philippine Environment Month at World Environment Day po sa ating lahat. Ayun. Tara? Tara? Linis tayo. Linis, tara? Yun. At dito na nga po nagtatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw. At sa ating mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. At syempre, huwag na rin kakalimutang i-like at i-follow ang ating mga official social media accounts para sa iba pang mga updates. Subaybayan at magkarinigan muli po tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi po natin makakalimutan ang ating technical team na nakasama po natin bumiyahe ngayong araw at sa inyo po na aming manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ito po si Jane Ilarmo Ilagan. Ng isang pamahalang may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batanggenyo. Ito naman po si Almira Elaine Baler. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa mga Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas na iabot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Sa serbisyo.